Hindi ako nagparamdam, pero bakit ikaw ang hindi makatulog? Alam mo ba na minsan, kahit wala kang ginagawa, kahit hindi ka nagpaparamdam, at kahit parang invisible ka sa buhay ng isang babae, hindi ka pa rin maalis sa isip niya? Nakakatawa pakinggan, di ba? Pero mas nakakatawa ang tanong na kasunod. Paano nangyayari yon kung hindi naman kayo nag-uusap, hindi ka nag-chat-chat, at halos wala ka namang effort? Ang sikreto ay hindi itsura, hindi pera, hindi sweet messages, kundi psychology. At sa video na to, malalaman mo ang 3 psychological triggers kung bakit may mga lalaking hindi makalimutan ng babae, kahit hindi sila nagpaparamdam. Pero bago tayo dumiretso sa sikreto, pag-usapan natin ang masakit na realidad. Maraming lalaki ang naniniwala na para mapansin sila, kailangan nila ng good morning text, a good night text, on daily updates, constant presence, a consistent kamusta ka, lagi online, palaging tingin ng tingin kung nag-reply ba siya, pero sa dulo, hindi pa rin sila napapansin. Ang mas masakit pa, minsan pa nga mas lalo silang tinataboy. Parang ganito. Habang mas nag-e-effort ka, mas nawawala ang gana niya. Habang mas nagpapakita ka, mas lumalayo siya. Habang mas pinaparamdam mo, mas hindi ka niya pinapahalagahan. At ikaw yung naiwan na pagod, sugatan at napapatanong. Bakit mas naaalala niya yung lalaking halos hindi nagpaparamdam? Ngayon tingnan natin ang pinakaugat nito. Isipin mo to. Araw-araw kang nagchat-chat. Araw-araw mong pinaparamdam na nandyan ka. Araw-araw mong pinapakita na sincere ka. Pero sa mata niya, normal ka lang, predictable. Mababasa ang galaw. Walang thrill, walang misteryo, walang spark. Ikaw yung lalaki na nandyan lagi, kaya hindi ka nakikita bilang special. Samantalang yung isang lalaki na minsan lang mag-online, yung minsan lang mag-message, yung parang may ibang mundo palagi, siya ang hinahanap, siya ang hindi makalimutan. Kahit hindi sila nag-uusap araw-araw, parang nakaukit sa utak niya. Samantalang ikaw na halos ibinuhos mo na lahat ng atensyon, ikaw yung parang wala lang. Masakit, unfair, pero totoo. At bakit ganun? Dahil may 3 psychological triggers na ginagamit ng mga lalaking hindi niya makalimutan, kahit wala sila. At doon papasok ang Stoic Principle. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa paghabol, hindi tungkol sa pagpupumilit, at hindi tungkol sa pagiging present 24/7. Ang Stoicism ay tungkol sa presensya na may bigat, salitang may lalim, at pag-alis na may epekto. Sa philosophy at psychology, may 3 pillars na bumubuo kung bakit may mga lalaking tumatatak at may mga lalaking mabilis makalimutan. 1. Mystery creates gravity. Zeigarnik effect. Kapag pakiramdam ay bitin, bumabalik-balik sa utak. 2. Memory triggers na nagpapaalala sa'yo kahit wala ka. 3. Hindi niya maalala ang nangyari, pero maalala niya ang pakiramdam. At lahat ng yan ginagamit ng lalaki na hindi niya makalimutan. Kahit wala siyang ginagawa. Simulan natin sa una. Psychological trick number 1. The power of absence and Zeigarnik effect. Sa psychology, may phenomenon na tinatawag na Zeigarnik effect. Ito ang tendensya ng utak na paulit-ulit na isipin ang mga bagay na hindi tapos, kulang o bitin. Kapag may unfinished business, hindi mapakali ang isip. At ito ang sikreto ng mga lalaking hindi agad nagpaparamdam. Kapag nagpakita ka ng konting interest, tapos bigla kang tahimik, nagkwento ka pero hindi tinapos, nagparamdam ka nung Lunes pero nawala ka ng Miyerkules, minsan visible ka online, minsan hindi. Alam mo anong nangyayari? May kulang. May bitin, may hindi tapos. At kapag may kulang sa isip niya, hindi niya yon mapakawalan. Ikaw ang nagiging unfinished story. Ikaw ang nagiging mental itch. Ikaw ang nagiging tanong na walang sagot. At anong nangyayari sa tanong na walang sagot? Binabalikan, iniisip, kinukulit. Ito ang dahilan kung bakit ang lalaking hindi always available ay mas nakakaadik isipin. Kung gusto mong gumana ang Zeigarnik effect sa kanya, hindi mo kailangan maging rude, cold o ghoster. Ito ang simple stoic way. Huwag kang maging laging available. Magpakita ka ng interested pero hindi sobra. May sarili kang buhay, goals at mundo. Hindi ka online guard dog na naghihintay ng reply. Kapag nag-message ka may saysay.
Kapag naglaho ka may dahilan, hindi drama. Hindi mo siya sinasaktan. Hindi mo siya niloloko, pero hindi ka rin uhaw sa atensyon. Pero teka, malinaw dapat ito. Hindi ito manipulasyon. Hindi ito mind games. Hindi ito paggagamit sa babae. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagpaasa o panlilin lang. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng sarili mong center, pagpapahalaga sa sarili mong oras, at pagpapanatili ng dignidad sa bawat interaction. Kung gagamitin mo to para manggamit o magpa-fall ng walang intensyon, maling paraan yan. Ang goal mo ay self-mastery, hindi manipulation. Kapag tama ang application mo ng mystery at absence, ito ang nangyayari. Hindi ka clingy, may sariling buhay ka. Mas kalmado ka sa replies, hindi ka reactive. Hindi ka natatakot mawalan, hindi ka dependent sa response niya. At dahil doon, nag-iiba ang gravity mo, nag-iiba ang presence mo, nag-iiba ang dating mo sa kanya. Mas malalim, mas grounded, mas masculine, mas iba. At dahil dito, ikaw ang naiisip niya kahit wala ka. Marami sa ating lalaki. Umaasa sa presence, umaasa sa consistency, umaasa sa effort. Umaasa na kung lagi akong nandyan mapapansin din niya ako. Pero hindi ganoon gumagana ang utak ng babae. Kapag umaasa ka lang sa presence, out of sight can out of mind. Ito ang dahilan kung bakit nag-good morning ka araw-araw pero nakalimutan ka niya agad. Nag-good night ka gabi-gabi pero hindi ka niya naalala kinabukasan. Nagpakita ka ng sincerity pero wala tong naging impact, samantalang yung lalaking hindi araw-araw nagpapakita. Minsan high lang, minsan haha lang sa story, minsan isang emoji lang. Siya ang naaalala, siya ang hinahanap, siya ang tumatama sa damdamin. Bakit? Dahil marunong siyang gumamit ng anchors at emotional imprinting. At doon na tayo papasok, hindi presence ang pinanghahawakan ng babae. Emosyon, memories, paninindigan, tibay ng loob. Hindi niya maaalala kung anong eksaktong sinabi mo, pero maaalala niya kung ano ang pakiramdam noong kinausap ka niya. Hindi niya maaalala lahat ng chat mo, pero maaalala niya yung isang maliit na joke na paulit-ulit niyang naiisip. Hindi niya maaalala kung anong oras ka nag-reply, pero maaalala niya yung isang kanta na binaon mo sa isip niya. Hindi presence ang nagtatatatak, kundi imprint ng emosyon at memorya. At dito pumapasok ang ikalawang stoic psychological mechanism. Ang stoicism ay hindi lang tungkol sa control ng emotions mo, kundi kung paano mo binibigyan ng bigat ang bawat presence at bawat salita mo. Sa philosophy, what is rare is valued. What is meaningful is remembered. What is emotional becomes permanent. At ang lalaking gumagamit ng anchors plus emotional conditioning ay nagiging rare, meaningful, permanent sa isip ng babae. Kaya kahit wala ka, may mga bagay sa mundo na nagre-remind sa kanya ng presensya mo. Psychological trick number 2, memory anchors. Sa psychology, tinatawag ito na classical conditioning at anchoring. Ito yung ginagawa ng mga lalaking. Hindi araw-araw present pero araw-araw iniisip. Bakit? Dahil nagiiwan sila ng memory trigger. Examples. Kapag lagi mong ginagamit ang isang unique emoji sa chat, tuwing makita niya yon sa kahit kanino, ikaw agad ang maiisip niya. Kapag meron kang trademark phrase kahit simple tulad ng "Noted, boss." "Hoy, alien!" "Lakas maka superstar." Ito na naman tayo. Walang kokontra. Tuwing maririnig niya yon sa ibang tao, tumatalo ng isip niya pabalik sa'yo. Kapag may inside joke kayo tungkol sa isang bagay o kanta, kahit isang segundo niya lang marinig sa jeep o mall, dadapo ang alaala mo. Ganito gumagana ang utak. Associative. Automatic. Hindi niya kayang pigilan. Ang lalaking hindi niya makalimutan ay hindi lagi present, pero may iniwang mga bagay na nagtatali sa isip niya. Parang invisible thread. Hindi niya nakikita pero nararamdaman niya. Simple lang. Hindi mo kailangang maging comedian. Hindi mo kailangang maging super unique. Ang kailangan mo lang ay isang salita na sa'yo lang niya naririnig. Yung tipong once na marinig niya sa ibang tao, ikaw agad maalala niya. O kaya isang emoji na laging gamit mo. Pwede ring isang joke o reference. Example, favorite niyang kanta, lugar, movie, hobby, ay pet peeve niya, running joke niyo. Wala kang choice. Maaalala ka niya dahil nag-connect ka sa memory niya. Isa lang ang dapat mong tandaan. Ang memory anchors ay dapat natural, hindi pilit, hindi scripted, hindi manipulative. Kung ginagawa mo ito para kontrolin siya, mali. Pero kung ginagawa mo ito bilang natural na expression mo, nagiging effortless ang impact mo.
Ang Stoicism ay laging nakaugat sa purity of intention, clarity of presence, integrity of self. Gamitin mo ang anchors hindi para paikutin ang babae, kundi para maging totoo ka at memorable sa sarili mong paraan. Psychological trick number 3, emotional imprint. Ito na yung pinakamalakas. Ito yung dahilan kung bakit yung ex mong minsan mo lang nakasama, hindi mo pa rin makalimutan. Yung lalaking 2 weeks mo lang nakausap, hindi mo maalis sa isip mo. Yung taong dumaan saglit, may iniwan na malalim. Ito ang tinatawag na emotional conditioning. Hindi sa details nagtatatag ang utak, hindi sa words, hindi sa chat frequency, kundi sa pakiramdam. That's why, hindi niya maaalala ang eksaktong sinabi mo, pero maaalala niya yung tawa. Hindi niya maaalala ang buong kwento, pero maaalala niya yung kilig. Hindi niya maaalala ang conversation, pero maaalala niya yung lalim. Kung naging carrier ka ng isang emosyon, ikaw ang automatic na babalik sa isip niya kapag naramdaman niya ulit ang emosyon na yon. Hindi ito komplikado. Hindi mo kailangan maging malalim lagi. Hindi mo kailangan maging comedian palagi. Ang kailangan ay variety. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki ay flat. Makikita mo sa chat. Good morning. Kumain ka na? Ingat ha? How's your day? Sweet? Oo. Pero memorable? Hindi. Hindi ito nagbibigay ng emotional variety. At kapag walang variety, walang imprint. Para maging unforgettable dapat ganito. Minsan funny. Minsan malalim. Minsan chill. Minsan may konting challenge. Minsan may meaningful na tanong. Minsan may mild teasing. Minsan may sincere line. Minsan silence. Minsan presence. Ito ang nagbibigay ng emotional roller coaster. Hindi toxic, kundi engaging. Ito yung dahilan kung bakit sa kong babae, sinasabi nila, hindi ko gets, bakit ikaw pa rin ang naiisip ko? Kahit di tayo nag-uusap, ikaw pa rin. Hindi ko alam bakit tumatak ka. Dahil hindi ka flat, may kaibigan akong lalaki, si Sam. Hindi siya gwapo. Hindi siya sobrang confident. Hindi siya madaldal. Pero tuwing may kausap siyang babae, laging may emosyon. Minsang nakakatawa. Minsang seryoso na may lalim. Minsang nakakainis in a cute way. Minsang unpredictable. Alam mo anong nangyari? Hindi siya nag-effort araw-araw. Hindi siya clingy. Hindi siya laging present. Pero siya ang hindi makalimutan. At sinabi mismo ng babae, kahit hindi tayo nag-uusap, ikaw pa rin naiisip ko. Bakit? Emotional imprint. Uulitin ko. Hindi ito para mangmanipula. Kapag ginawa mo ito para magkaroon ng power sa babae, magiging toxic ka. Pero kapag ginawa mo ito dahil tunay kang expressive, tunsinan, kimmer, tunay kang present, at tunay kang may sariling depth, tunay kang may sariling mundo at hindi mo siya ginagawang center ng buhay mo, nagiging natural ang imprint kapag pinagsama mo ang tatlong triggers: controlled absence, mystery, memory anchors, emotional imprint. Nagkakaroon ka ng presence na may bigat, absence na may epekto, words na may dating, moments na may lalim, alma na markladambreo, a silence na may meaning, aura na hindi niya makalimutan. At kahit hindi ka mag-chat, kahit hindi ka magparamdam, kahit busy ka sa goals mo, ikaw pa rin ang iisipin niya. Hindi dahil naghahabol ka, kundi dahil nagkaroon ka ng psychological depth sa buhay niya. Nagiging rare ka, nagiging mysterious ka, nagiging meaningful ka, nagiging memorable ka. Sa Stoic terms, you become a man of presence, not a man of noise. Ito ang mga tandaan mo. Huwag laging available. Magparamdam pero hindi sobra. May sarili kang mundo. Gumamit ng trademark phrase or emoji. Magplant ng inside jokes. Gumawa ng small but unique habits. Huwag maging flat. Magbigay ng emotional variety. Mag-create ng meaningful micro-moments. Kung may natutunan ka sa video na to, may healing lang ako. Comment mo ang salitang, "Di ko madala sa isip ko," para malaman kung umabot ka hanggang dulo at para maalala mo rin ang prinsipyo ng Stoic psychology. Like at share mo sa tropa mong nangangailangan nito at huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas malalim na videos tungkol sa Stoicism, masculinity, attraction, at modern psychology. See you sa susunod na video. At tandaan, hindi mo kailangang habulin ng babae para maalala ka, kailangan mo lang maging lalaking hindi niya makakalimutan.